Mag-iisang linggo na yung sunog dito sa sitio sa Katmon. Pero hanggang ngayon parang naaamoy mo pa yung amoy ng ng sunog. Parang amoy uling pa siya. Oh my God. Wala talaga, naubos pala talaga. So yung nakikita ninyo na mga nakatayo na mga poste-poste na ganyan, bagong tayo na lang yan. Imagine niyo nung araw ng sunog, talagang flattened lahat ito. Wala talaga halos na iwan. Kung alam mong ang lugar na ito ay laging binibisita ng sunog, magtatayo ka pa ba ng bahay rito? Sa kaso ng mga taga-sitio sa oo. Katunayan, isang araw lang pagkatapos ng sunog, marami na sa kanila ang nagsisimula muling bumuo ng matitirahan. Bumalik po kami din, naglagay kami ng poste para, siyempre, di namin po na lalawak yung magtatayo ng bahay, mawawalan po kami ng pwesto. Pag nagkakasunog, nagkakaagawan din ng pwesto. Opo. Hindi po kanilang pwesto, maaagaw at lalaki yung kanila. Naglagay rin sila ng mga asong tagabantay sa kanilang minarkahang pwesto. JV, sana sa inyo? Ito na ang bahay nyo? Opo, dito po nakatirik yung bahay namin. Hala, wala talagang naiwan. Wala po. Kasama sina Tatay Jeffrey, isa-isa naming hinakot ang mga yero at bakal na pwede pang pakinabangan. Electric pan. Ibibenta ito sa junk shop para may pambili ng kahoy na ipantatayo ng bagong bahay. Ayan, hindi pa ako sa gilid. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Marami pa! Kahit alam nilang posibleng masunog lang ulit ito. Kung gugustuhin ko lang po, kung mapera ako, gusto ko na lumipat eh. Kaso po dahil po walang kapos po kami, talagang sadyang bumalik po kami sa area. Dekada 80 pa nang unang mapadpad sa sitio sa ang pamilya ni Tatay Jeffrey. Hindi sila ang may-ari ng lupang ito. Squatter kung tawagin sila ng iba. Pero noong taong 2010, nagbuklod-buklod ang mga pamilya sa sitio sa para bilhin ng lupa mula sa tunay nitong may-ari. Ibebenta niya sa amin yung lupa para magkaroon po kami ng sarili naming lupa tsaka para magkaroon na rin po ng bahay. Natuwa po ako kasi syempre ang inisip ko po noon magkakaroon kami ng sariling lupa na pwede namin tirikan ng sa aming bahay. Para mabili ang lupa mula sa tunay nitong may-ari, umutang sa gobyerno ang mga residente ng sitio sa Sa ilalim ng programang CMP o Community Mortgage Program, babayaran nila sa gobyerno ang kanilang utang sa loob ng 25 taon. Magkano binabayad ninyo? Sabihin na naman po natin ng 650. Monthly po yun. So ilang years na kayo nagbabayad ng amortization? 10 years pa lang po or 14 years. Kasi ganun lang po yung edad ng anak ko eh. Ito ang dahilan kung bakit kahit ilang ulit silang dinadalaw ng sunog, hindi umaalis sa lugar na ito ang mga tao. Umaasa kasi sila na balang araw, tuluyan na nilang mababayaran ng lupang kinatitirikan.
at makapagtatayo na sila ng permanenteng tahanan. Makalipas ang 1 oras, marami-rami ng yero ang aming nabuhat. Gamit ang isang lumang pedicab, ibinyahe ang mga yero sa pinakamalapit na junk shop. Machine operator sa isang kumpanya si Tatay Jeffrey. Hindi sapat ang kanyang sweldo para makabili ng mga materyales pantayo ng bagong bahay. Nagbebenta sila ng yero pandagdag sa pondo. Magkano bili ninyo sa kada kilo? Press lang yun. Umabot ng 128 kilos ang nakuha naming yero. Pero ng oras na ng bayaran, habang binibilang ni Tatay Jeffrey ang 385 pesos na kinita, napansin ko ang isang babae na nagbebenta ng isang plastik ng kable. Saan nyo ito nakukuha, te? Mga wire na nasunog? Magkano benta dito? Magkano pa 520? 520? Ito? Ang 1 kilo? Bakit ang mahal nito? Mas mahal po yung pula. Saan nyo kinukuha to? Di ba may nasunugan? Nasunugan din kayo, te? Di po, doon po kami punta. Doon lang di po kami malapit. So kumuha na lang kayo doon sa nasunugan? Opo, kasi nagkakaharbisan po doon ng wire. Napatingin na lang ako kay Tatay Jeffrey at sa 300 pisong kinita mula sa yero. So ganun ang gawain ng ibang tao? Opo, Kapag may ma'am. Pag may nasunugan, nasunugan, nagkakanakawan po ng kung ano po yung mapapakinabangan. kahit hindi sila nasunugan, Opo, ma'am. hinihila ka agad nila. Ang una nilang hinihila, yung Mga papakinabangan. yung kawad Kawad ng na kuryente. kuryente. Bakit yun? Kasi mama, mas mahal po yung may benta dito. So naunahan pa kayo ng mga hindi nasunugan? Opo. Wala na po kami nakuhong mga kuryente namin, mga wiring po namin. Kaya yero na lang sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.